Bakit siya pa? Sabi ko nga minsan, bakit hindi na lang ako? Mas matanda na ako, sabi ko pa. Ito ang laging bumabagabag sa isipan ni Nanay Cherry tuwing inaalala niya ang kanyang panganay na si Mary Ann. Si Mary Ann kasi lumalaban sa sakit na breast cancer. Nung last year po, October daw po, may nakapana po siyang maliit na bukol. Pero hindi niya agad pina-check up kasi hindi daw sumasakit. Nung June po, itong year na to, yun, maramdaman niya lumalaki na po siya at saka masakit na po. Yung hindi na niya makayanan yung sakit yun, nagpa-check up na po, inano ng biopsy ng doktor. Nang magpatingin sila sa doktor, nanlumo sila ng mapag-alamang mayroon ng stage 3 breast cancer si Mary Ann. Noong Hunyo, inoperahan si Mary Ann sa pag-asang gumaling na ito. Pero wala pang 2 linggo matapos ang operasyon, muling bumalik si Mary Ann sa ospital. Na-infection. Yun na naman, 1 week na naman na-admit po. Pero ang pangarap na tuloy-tuloy na paggaling ni Mary Ann, naglaho na parang bula. Noong nakaraang buwan, nadiskubre na kumalat na pala ang cancer sa iba pang bahagi ng kanyang katawan at umabot na ito sa stage 4. Hindi ko matanggap din po kasi marami siyang anak, 5 po. May 2 years old pa po siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung ano nararamdaman ko kasi nga po, sobrang kumalat po dito po niya, tsaka sa spine po niya. Hirap po. Kasi naawa din po ako sa kanya, hindi siya makabangon. Nung una, hindi po siya makabangon. Naalalayan kong maglakad, wheelchair po siya. Gustuhin man nilang ipagpatuloy ang laban pero kinakapos pa rin sila sa paglaki ng kanilang bayarin sa ospital. Ito'y lalo pat pagtatanim lang ng mga gulay ang hanap buhay ng kanyang asawa. Bukod dito, inaalala pa nila ang pag-aaral ng kanilang 4 na anak. Para maibsan ang problemang pinansyal ng pamilya, gumawa ng isang sulat ang dating PTA President ng Balili Elementary School na si Police Master Sergeant Ramil para makahingi ng tulong sa gamutan ni Mary Ann. Dati siyang officer din ng PTA sa Balili, Elementary School, Balili, Trinidad, Benguet. Ang problema, paano sila makakagalaw, pati si mister niya, mahirap naman magtrabaho, nagbabantay. Tapos ngayon, nag-garden lang sila. Araw-araw na pangangailangan nila, tapos nag-aaral yung mga anak nila. Di pa paano na matustusan. Kaya nananawagan tayo sa mga komunidad. Kung maaari lang, magbigay tayo ng konting tulong para sa kanila. Sa ngayon, 3 linggo nang nakakonfine si Mary Ann sa Baguio General Hospital at bukas December 4, sasalang na si Mary Ann sa kanyang radiotherapy. Magpakatatag siya, panalig siya sa Panginoon. Sana lagi rin siyang magkatabi nga niya yung Biblia po. Lagi din siyang tabanan niya para sa mga anak niya. Sa mga may nais naman magpaabot ng tulong kay Mary Ann, maaari niyo silang i-contact sa number na ito. Ngayong darating na Pasko, wala na raw silang ibang kahilingan pa, kundi gumaling si Mary Ann at may pagdiwang nila ng sama-sama ang Pasko. Angel Arquero, RNG News.